Welcome to Learners Math TV. We are about to determine a quadratic function from a given table of values. So, in this example, we have to determine a quadratic function represented by the table of values below. So, pipili tayo una ng tatlong ordered pairs. Okay, gagamitin natin yan dito sa ating general form ng quadratic function. So, unang piliin natin yung 1 at saka 4. Ayan. So, ilagay natin yan as the value of our x and y. Ayan. So, yung y natin ay 4, then ang x natin ay 1. So, ang equation number 1 natin, ang kalalabasan niyan ay 4 is equal to a plus b plus c. Pag isinimplify na natin itong ating equation. So, pili pa tayo ng isa pa, yung negative 1 naman at saka 10. So, negative 1 and 10. So, again, ilagay natin yan uli doon sa ating general form. Ayan. So, ang y natin ay 10, then negative 1 naman yung ating value ng x. So, lagay din natin dyan. So, ang equation to natin ngayon ay 10 is equal to a minus b plus c. Next ordered pair is 2 and 4. Ayan, 2 and 4. Then, ilagay natin uli yan doon sa ating general form. So, mangyari ay, ayan, ang equation 3 natin ay magiging 4 is equal to 4a because 2 times 2 is 4, then 2b, 2 times b is 2b, then plus c. So, ang equation 3 ay 4 is equal to 4a plus 2b plus c. Okay, from that, magkakaroon naman tayo ng equation 4. No, pagsasamahin natin yung equation 1 at saka yung equation 2. Okay? So, meron tayong system of linear equation. We can now add all the terms. Pwede natin i-add lahat ng terms to eliminate variable b. So, if we add 4 plus 10 equals 14, then a plus a is 2a. Tapos, ito ay 0 na. B plus negative b, 0. And then, c plus c is 2c. So, meron na tayong equation 4. Next naman, gamitin naman natin itong equation 2 at saka yung equation 3. Okay, para makakuha naman tayo ng equation 5. Pero, kinakailangan natin i-multiply ito sa 2. Saan galing yung 2 na yan? Kasi, yung b dito, yung term na ito ay 2b. So, kailangan din natin maging 2 ito para mamaya ay ma-eliminate natin yung variable b. So, once na i-multiply natin yan sa bawat term ng equation 2, so ang mangyayari na dyan ay ganito. Diba? 2 times 10 is 20, 2 times a is 2a, 2 times negative b is negative 2b, and then 2 times c is 2c. Tapos, ibaba uli natin yung equation 3. Then, pwede na natin ngayon i-add yung dalawang equation. So, 20 plus 4 is 24. 2a plus 4a is 6a. Then, itong dalawa, kapag in-add mo, magkaiba ang sign, magiging 0 na yan. Then, 2c plus c is equal to 3c. So, from equation 1 to equation 5, diyan natin ngayon sisimulan na kunin yung mga values ng ating a, b, and c. Pagsamahin natin ngayon yung equation 4 at saka equation 5. Ayan. Pero itong equation 4, kailangan natin i-multiply sa 3. Ang target kasi natin dyan ay ma-eliminate natin etong variable a. So kapag i-multiply na natin yan sa bawat term, ang mangyayari dyan ay, di ba, 3 times 14 is 42. 3 times 2a is 6a and 3 times 2c is 6c. Tapos ito, yung equation 5 ay ilagay uli natin dito sa baba.
Then, pwede na tayong mag-subtract naman. Okay? Para ma-eliminate naman natin yung 6A. Yung dalawang 6A na yan. Okay? So, pag sinubtract mo yan, 6A minus 6A, okay, it's 0. 42 minus 24 is 18, then 6C minus 3C is 3C. So, divide both sides by 3. So, ang makukuha nating value ng C dyan ay 6. So, meron na tayong value ng C. Sunod naman natin yung value ng A. Okay? Using the equation number 4, so 14 is equal to 2A plus, okay, di ba 2C dapat yan, pero nakuha na natin yung value ng C, kaya ilagay na natin dito 6. So, ang mangyayari dyan, 14 is equal to 2A plus 12. 2 times 6 is 12. Tapos, lipat natin yung 12 sa kabila ng equation, it becomes minus 12 equals 2A. Diba? 14 minus 12 equals 2A. Then, it becomes 2. Yung 14 minus 12, magiging 2 equals 2A. Then, divide both sides by 2. A is equal to 1. So, meron na tayong A, meron na tayong C. Ang kulang na lang natin ngayon ay yung value ng B. So, yung value ng B naman, gamitin naman natin yung equation 1. Ito. Yan. Gamitin natin. Tapos, i-substitute lang natin yung nakuha nating value ng A at value ng C. So, ito yung value ng A, 1, at ang value ng C ay 6. 1 plus 6 is equal to 7. So, yung 7, pag nilipat mo sa kabila ng equation, magiging 4 minus 7 na siya. Tapos, ang B natin ngayon, finally, ay negative 3. Ibig sabihin, nakuha na natin yung value ng C, yung value ng A, at value ng ating B. Kapag ginamit natin ngayon yung ating general form ng quadratic function, at ilagay natin yung mga value na yan na nakuha natin, yung value ng A, B, and C, okay, we now determine the quadratic function represented by this given table of values. So ito na yung ating final answer. Okay, I will give you time to practice. Pwede mo munang i-post. Halimbawa, ito yung given table of values. Okay? How can you determine the quadratic function? So, ikaw muna ang gumawa. I-post mo muna ang video na ito to check if you understand the process of determining the quadratic function from this given table of values. Okay? So, if na-try mo na, tingnan natin kung tama ang iyong ginawa. So, pili tayo ngayon ng una nating ordered pair, yung negative 2 at saka negative 7. So, kung ilalagay natin yan doon sa general form ng quadratic function, that is negative 7 equals A times quantity negative 2 squared plus B times negative 2 quantity negative 2 plus C. Okay? So, ang ating equation 1 ay magiging negative 7 equals 4A minus 2B plus C. So, again, pili ulit tayo ng isa pa, yung negative 1 naman at saka negative 12. Okay? So, kapag inilagay natin uli yan sa ating general form ng quadratic function, so ito naman yung ating magiging equation 2. Negative 12 is equal to A minus B plus C. Yan, kasi negative 1 plus B, times B is equal to negative B. So ito naman, negative 1 squared is a positive. So yan ay positive A. So minus B plus C. So pili pa tayo ng isa pa. Yung 2 naman at saka positive 2 at saka negative 15. Ayan. So pag nilagay uli natin yan sa general form ng quadratic function, so magkakaroon na tayo ngayon ng equation 3. So negative 15 is equal to 4A because 2 times 2 is 4. Then 2 times B is 2B, then plus C. So meron na tayong tatlong equation. So ito ngayon yung pang-apat nating equation. Pag samahin natin yung equation 1 at saka yung equation 3.
Okay, pag pinagsama natin yan, may eliminate natin yung variable b. Ayan. Magkakaroon tayo ng equation 4. Ayan, eliminated na to eh. So, matitira na lang. So, negative 7 plus negative 15 is negative 22. Then, 4a plus 4a is 8a. Then, ito ay 0 na. Then, c plus c is equal to 2c. So, meron na tayong equation 4. Pagsamahin naman natin yung equation 1 at saka yung equation 2. Pero kailangan natin i-multiply yung equation 2 dito sa 2. Okay, why? Kasi ang target naman natin, ma-eliminate naman natin itong variable b dito. Okay? So, magiging negative 7 equals 4a minus 2b plus c. Tapos, i-multiply natin yung 2 doon sa ating dito sa lahat ng term ng equation 2. So, 2 times negative 12 is negative 24. 2 times a is 2a. 2 times negative b is negative 2b. And 2 times c is 2c. So, plus 2c yan. Okay, then, pwede na tayo ngayong mag-subtract. Okay, if we subtract negative 7 minus negative 24, it is 17. Positive 17. Then, 4a minus 2a is positive 2a. And then, itong negative 2b minus negative 2b is 0. Okay? Then, c minus 2c is equal to negative c. So, therefore, yan yung ating magiging equation 5. So, after that, kunin naman natin yung equation 5 na yan. Tapos, gamitin natin yung equation 4. Pagsamahin natin yung equation 5 at saka equation 4. Then, i-multiply natin sa 2 etong equation 5. Okay? Para naman ma-eliminate naman natin yung c. Okay? So, that is 2 times 17 is 34. 2 times 2 is 4. Kaya yan ay 4a. Then, 2 times negative c is negative 2c. So, tapos, ibaba mo yung equation 4. Yung negative 22 equals 8a plus 2c. Then, pwede mo na ngayon i-eliminate yung variable c. Okay? So, pag sinubtract mo yan, okay, or inadd, 34 plus negative 22, that is 12. Tapos, 4a, diba? Plus 8a is 12a. Tapos, ito naman, negative 2c plus 2c. So, magkaibang sign. So, common sila kaya it becomes 0. Now, divide both sides by 12. So, ang a natin ay equal sa 1. Ayan. So, alam na natin na ang a natin ay equal sa 1. So, ang problema na lang natin ngayon yung b at saka c. So, ngayon, ang kasunod, gamitin natin itong ating equation 5 para malaman natin yung value ng ating c. Okay? Plug in lang natin yung value ng a natin ay 1. So, ilagay natin dyan. So, therefore, 17 equals 2 minus c because 2 times 1 is equal to 2. Tapos, lipat natin sa kabila, magiging 17 minus 2 yan. Or etong negative c, lipat natin sa kabila para maging positive. Tapos itong 17, lipat sa kabila para maging negative. So, therefore, ang c natin ay equivalent to negative 15. Ayan, yan ang ating c. So, meron na tayong a, meron na tayong c. Ang kulang na lang ay b. Gamitin naman natin ngayon yung equation number 2. Ito. Negative 12 equals a minus b plus c. So, na yan. Gamitin natin yan. Tapos, i-substitute lang natin yung value na nakuha natin ng a at ng c. 1 and negative 15. So, ang mangyayari dyan, next is, negative 12 is equal to negative b. 1 minus 15 is negative 14. Diba? Tapos, ang gawin natin dyan ay, lipat natin yung negative 14, magiging positive 14. So, negative 12 plus 14 is equal to
a positive 2. So divide both side by negative 1 kasi ito ay negative b. Diba? May negative yan dyan, negative 1 na invisible. So divide both side by negative 1. It means to say b is equal to negative 2. Ayan. So nakuha natin ngayon yung a, b, and c. Kaya pag ginamit ngayon natin yung ating general form ng quadratic function at ilagay lang natin dyan yung mga value na yan na nakuha natin. So now, na-determine na natin, okay? Nakita na natin o nalaman na natin kung ano ang quadratic function based dito sa given table of values. So ito na yung ating final answer. So ito yung nangangailangan ng maraming practice para makagain ka ng mastery. It is not just easy na manonood lang, kailangan talaga magpa-practice. Kaya naman, laging tatandaan, sa math ay hindi maaari na nanonood ka lamang. Upang maging mahusay, dapat lagi kang handa na mag-practice o magsanay.